So mga kamatis, mga kaibigan, this is a very rare moment in DDS history. Kasi nilaglag ni Banat Bay si former President Duterte. OMG. Ready na ba ang lahat? Ay nako, ito talagang si Banat Bay. Sana pakinggan na lang natin. The greatest of all time. So, yung rant muna niya siguro kasi nirarant niya yung 3 to 6 months. Pakinggan na lang natin. Na gumagamit pala. Ayan. Ito na. Na bumagsak talaga ang criminality. Ako, marami kong kaibigan na hindi ko alam na gumagamit pala, na nagtutulak pala na tigok na. Okay. Oo, walang biro. Ako, nagugulat talaga ako eh. Kasi hindi ko sila yung magarbo. Okay. Meron po kami marami. Alright, so narinig niyo yung sinabi niya ha. Meron daw siyang mga kilala na gumagamit at mga nagtutulak. Sinabi niya to, hindi ako, na nabalitaan niya na lang na tegi na. Okay? Anong ini-imply mo doon? Okay? Kasi ang phrasing nung salita niya rito is yung sa yung nabawasan yung criminality because of Duterte kasi nga may mga taong ini-eliminate si Duterte. Okay? So that is the reasoning na ginagamit niya. Na kaya okay si Duterte kasi yung mga gumagamit at saka yung mga nagtutulak ay in-off niya. So bakit pa tayo gumawa ng batas? Bakit pa tayo nagkaroon ng due process kung ganun pala yung gusto nyo? Na kapag may nakita kayo na gumagamit, i-G nyo na agad. Wala nang isipan. Siyempre hindi ganun, di ba? You cannot take lives with impunity kung trip mo lang. May proseso dapat. Yun yung paraan sa modernong panahon. Kasi kung ganyan lang, huwag na tayong sumulat ng batas. What is the purpose of the law then if tayo ay doon din? Nabudol na tayo dung 3 to 6 months eh. O di ba, naging 6 years, wala pa rin nangyayari. Tapos yung anak gusto pang bumalik. Eh di 12 years na yan. Hindi na 3 to 6 months, 6 to 12 years na. Oh. Ngayon, kung yan yung line of reasoning mo, di ibig sabihin tama pala na pumasok ang ICC dito at saka bigyan tayo ng blue notice of both ICC and Interpol to investigate Duterte. Oh, tama pala. Kasi you're implying that the previous administration just took lives with impunity na gusto lang nila, lang. Kasi tama naman tayo eh, mga addict yan eh, mga gumagamit yan eh. So okay lang na kunin natin yung buhay nila. You're not playing a president if that is the case. You're playing God. Diba? You're holding people's lives over your hands pagka ganon. Parang trip mo lang talaga. So hindi dapat ganon. So ba't mo nilaglag? Banat ba yung amo mo? 'Di ba? Na ang tagal-tagal kang inalagaan, ang tagal-tagal kang sinasabihan ng mga latest happenings sa Malacanang, and then all of a sudden you will confirm na may impunity talaga nangyayari. So, if that is the case, then justified na pumasok dito ang ICC at ang Interpol to finally give justice dito sa mga kinuha ng war on drugs ni Duterte. Tuloy natin. Kami sa TV, patay na. Drug lord pala. Oo, walang biro. Ganun. Nag-ano nga kami lahat nung sa stand-up comedy. Oh, 'di ba? So, alam mo, yan justification nung pagkitil ni Duterte sa iba't ibang tao during his time. Yan yung sinasabi, hindi, kaya naman yan kinuha dahil drug lord, ganyan. Dapat lang yun, drug lord pala, without even the proper trial. What if isa ka dun sa napagbintangan niya, dun sa drug matrix na yun, and you're not even, wala ka namang kinalaman dun. 'Di ba?
So, this is why we have laws in this country. Kung alam mo kasi kung ganyan lang, di sa ano na lang tayo, isang anarchy na lang tayo na may isang ruler na kung sino yung ituturo niyang matetegi, yun na yung matetegi. O, di ba? Inamin niya yun. May mga gumagamit akong kilala, meron akong nagtutulak na kilala na paggising na lang namin, tinegi na. So, why is this allowable dito sa country? Or why is that ina-allow natin yung ganyan? Okay? What if sa'yo mangyari yan na yung isang kamag-anak mo na siguro gumamit pa minsan pero bigla na lang in-off nung gobyerno mo kasi wala eh. Sabi ni boss tokangin daw namin yan eh. 'Di ba yun yung yun yung pinag-uusapan ngayon sa Congress, yun yung dahilan kung bakit pumasok ang ICC, kung bakit gusto humihingi ng blue notice tong mga organisasyon na to is to find out the truth on what happened dito sa Pilipinas. Okay? Hindi pipigilan ng yan. Hindi, blue notice Interpol, isa na namang panggigipit. Hindi ba mas panggigipit yung yung pumatay ka ng tao with impunity? Hindi ba mas panggigipit yun? Na hindi mo bibigyan ng proseso yung isang tao. What if hindi naman pala siya addict? What if naging collateral damage lang siya ng mga police na gigil na gigil? Di ba ang daming ganung storya during the time of Duterte na lagi ng laban, lahat ng lalaban kahit di naman talaga. See? When will we ever quit on this kind of politics na or this kind of people that they are running amok dito sa ating country na yung mga mouthpiece nila is actually justifying murdering someone. Pag sa inyo nangyari yan, anong sasabihin nyo? Hindi iyak-iyak kayo. Dapat pinapasok ng ICC. Diba? So, alam mo yun, it's very sad to see na hanggang ngayon, etong tao na to, inamin niyang ganun. Meron akong kilalang addict, meron akong kilalang pusher, patay na kinabukasan, natutuwa pa. Kawawa naman yung addict na yun kung kung may pinagdaanan lang problema kaya nalulung. Di ba may naalala niyo yung nung isang araw, yung kinover natin, yung lalaki na gumamit siya ng pinagbabawal na gamot kasi nagka-problema siya sa pamilya niya. What if isang araw, nangyari yun sa kakilala nyo, nangyari yun sa kapamilya nyo na gumamit, tapos biglang tinegi, kasi wala utos lang okay lang yun, naman talaga yan, patapon na yung buhay niyan, so ano ba yung, ilagay na lang natin siya sa kabilang buhay because of that. It's just sad to see na etong mga tao na to is actually justifying murdering someone. Just so yung mga amo niya is sahuran ka rin ba dyan, bro? Joke lang yun, Banat Bay, may integrity yan si Banat Bay. Integrity. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Please po, magto 2025 na, paulit-ulit yung sinasabi yan, choose wisely. Hindi lang dalawang panig ang naglalaban, marami pa pong politiko na pwede kayong pagpilian na may mas magandang track record. Yun lang naman, Gege mga Lods.